Muli, magandang umaga sa inyo mga kapatid at mga kaibigan. Malugod namin kayong tinatanggap sa pulong ng mga saksi ni Jehovah sa umagang ito. Upang pasimulan ng ating pagpupulong, nais nating tumayo at sabay-sabay na umawit ng papuri sa Diyos na Jehovah. Awitin natin ang awit bilang 154 na may pamagat na ang pag-ibig ay hindi nabibigo. Pakisuyo po sa himig ng ating musika. Sa umagang ito, tayo po ay muling makakapakinig ng isang nakapagpapatibay na paksa, mga salig bibyang mga aralin sa pamamagitan ng isang pahayag. Ang pamagat po ng paksa na ating mapapakinggan ngayong umaga ay magtatagumpay ba ang pag-ibig laban sa poot? Ito po ay ihaharap sa atin ng isang kapatid mula sa Muñoz Congregation, Quezon City, si Brother Ren Balboa. Brother Balboa, handa na po kaming makinig.
Sabi nila, sa mundo daw ngayon, ang pag-ibig at ang pagkapuot o yung tinatawag na hatred, sabi nila para daw itong two sides ng isang coin. Pag-ibig at pagkapuot. Ibig sabihin, hindi daw iira lang isa kung wala yung kabaliktaran nito. O gusto nilang sabihin na hindi daw natin mararanasan, hindi daw natin mararamdaman ang pag-ibig kung hindi pa din natin naranasan yung kabaliktaran nito, ang pagkapuot. Kumusta kayo mga kapatid? Sang-ayon ba kayo? Sa Biblia, itinuturo sa atin na ang Diyos, si Jehovah, ay pag-ibig. Kabisado natin ito, ang sabi, God is love. At tayong mga tao, dahil nilalang tayo ayon sa larawan ng Diyos, binigyan din tayo ni Jehovah ng kakayahan na magpakita ng napakagandang katangiang ito, ng pag-ibig. Kamusta naman yung kabilang side, yung kabaliktaran ng pag-ibig, ang pagkapuot? Saan ba ito nagmula? Sinasagot din niya ng Biblia. Halimbawa, kung titingnan natin mga kapatid, ang binabanggit sa atin sa 1:8-44, itinuturo sa atin na nung magsimulang magrebelde sa Diyos ang isang anghel sa langit at tinawag na siya na Diablo. Alam natin ito. At sabi, simula nun, naging mamamatay tao, sinungaling, ama ng kasinungalingan na siya. Sa ibang mga teksto pa sa Biblia, inilalarawan ang Diablo. Ang sabi, mapaminsala, galit na galit, agresibo. Sa English, ang sabi ay malicious, angry, aggressive. Ganyan yung pagkaka-describe kay Satanas na Diablo. Kaya dito, makikita natin mga kapatid na kung ang pag-ibig nagmula kay Jehovah, ang pagkapuot naman nagmumula kay Satanas. Tama kayo. At di ba sa mundo ngayon, kitang-kita natin kung paanong iniimpluwensyahan ni Satanas ang mga tao na magpakita din ng ganyang klase mga katangian, maging mapaminsala, galit na galit, agresibo. Kaya sa pahayag na ito, ang tanong na pag-uusapan natin, magtatagumpay ba ang pag-ibig laban sa puot? O mananatili bang ang dalawang ito, pag-ibig at pagkapuot, parang two sides ng isang coin? Hindi yan ang sasagutin natin mga kapatid. Si Jehovah, dahil sa pag-ibig niya sa mga tao, nangako siya na aalisin niya lahat ng resulta, lahat ng pinsala ng pagrebelde o ng pagkapuot ni Satanas. Nangako si Jehovah na hindi palaging mangingibabaw ang puot laban sa pag-ibig. Pag-aralin natin sa saglit kung paano yan gagawin ni Jehovah. At tingnan natin kung ano yung solusyon na inilaan niya. Samahan niyo ako mga kapatid sa pagbasa sa unang teksto natin. Basahin natin yung binabanggit o yung solusyon na inilalaan ni Jehovah. Pakisuyo, samahan ako sa pagbasa sa Genesis sa chapter 3. Genesis sa chapter 3, basahin natin yung sinabi ni Jehovah sa verse 15. Pakisuyo po, samahan ako sa pagbasa. Nandiyan na kayo, ang sabi dito sa 15, at maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng supling mo at ng supling niya. Dudurugin ng supling niya ang ulo mo at susugatan mo ito sa sakong. Pamilyar tayo sa tekstong ito, hindi po ba? Pero para mas higit pa natin itong maunawaan, isa-isahin natin yung mga karakter, mga tauhan na binanggit dito sa teksto. Nabilang niyo po ba kung ilan yung tauhan na nabasa natin? Isa-isahin natin. Ang unang karakter, mababasa natin dito, yung kausap mismo ni Jehovah. Sabi ni Jehovah doon sa binasa natin, maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo. Sino yung mo? Sino yung kausap niya? Tingnan natin yung unang artwork. Pakisuyo po sa ating unang picture. Ayan. Kung babalik tayo isang talata sa verse 13, kung titingnan natin yung verse 14 pala, tinuturo sa atin na ang kausap ni Jehovah, walang iba kundi ang ahas. Ang ahas. At alam natin na ang ahas na tinutukoy dito, hindi ito yung ordinaryong ahas na gumagapang sa bakuran natin. Hindi. Ang ahas na binabanggit dito, walang iba kundi si Satanas na Diablo. Ayan yung unang karakter dito sa Genesis 3:15. Tuloy tayo sa ikalawa. Pakisuyo po sa ikalawang artwork naman. Ay ikalawang tauhan na binabanggit dito sa teksto, yung supling ng ahas. Supling ng ahas.
Minsan sa Bible, ginagamit yung terminong supling, hindi lang para tumukoy dun sa anak. O kundi, minsan, tumutukoy din ito dun sa mga nag-iisip at kumikilos na gaya ng isang tinutularan nila. Kaya masasabi na anak of supling. Ano mga kapatid? Kaya yung supling ng ahas, kanino ito tumutukoy? Sabi sa referensya, tumutukoy ito sa mga una, sa mga espiritong nilalang, at ikalawa sa mga tao na lumalaban kay Jehovah at sumasalansang sa bayan niya. Kagaya nung tinutularan nila si Satanas na Diablo. Kaya supling ng ahas. Sino example ng supling na ahas? Kagaya ng makikita natin sa picture, example, yung mga anghel na nag-iwan sa atas nila sa langit noong panahon ni Noe. O kaya, mga masasamang tao na gumagawi na kagaya ng kanilang amang Diablo. Kaya supling ng ahas. Di nakadalawa na tayo mga kapatid. Sa ikatlong karakter naman, binabanggit din sa teksto yung babae. Kumusta naman yung babae? Sino naman ito? Tingnan natin muli yung ikatlong larawan. Ayan. Ang babaeng tinutukoy sa Genesis 3:15, ipinapakilala sa atin sa aklat ng Apokalipsis, sa chapter 12. Dito sa kabanatang ito ng Apokalipsis, malalaman natin na yung babae dito, hindi ito basta ordinaryong babae lang. Kasi ang pagkaka-describe sa kanya, ang sabi, halimbawa, sa ilalim ng mga paa niya at sa ulo niya ay may isang korona na gawa sa 12 bituin. Kaya hindi ito literal o ordinaryong babae lang. Kaya sa hulang ito, at ayon sa iba pang mga referensya sa Biblia, makikita natin na ang babae na tinutukoy sa Genesis 3:15, lumalarawan ito sa makalangit na bahagi ng organisasyon ni Jehovah. At binubuo ito ng tapat na mga espiritong nilalang. Kagaya ng makikita natin dito sa artwork. Ayan yung babae. Nakatatlo na tayo. Meron pa ba? Meron pang isa. Isang tauhan na binabanggit sa teksto. Ito yung supling ng babae. Supling o anak ng babae. Sa loob ng libu-libong taon, mga kapatid, yung pagkakakilanlan, yung identity ng supling ng babae, na natili itong isang lihim o walang nakaalam kung sino. Pero si Jehovah sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang nagbibigay ng clue para makilala natin kung sino yung magiging supling ng babae. Isang clue na binanggit ni Jehovah, yun nasa Genesis 22:18. Genesis 22:18. Sa tekstong ito, nangako si Jehovah kay Abraham na sabi ni Jehovah, Abraham, sa pamamagitan ng supling mo, pagpapalain lahat ng bansa. Kaya ang clue, yung supling ng babae, magmumula sa mga inapo ni Abraham. At sa paglipas nga ng panahon, isinaayos ni Jehovah na si Jesucristo may panganak dito sa lupa mula sa lahi ni Abraham. Kaya malinaw, ang inihulang supling ng babae, walang iba kundi si Jesus. Si Jesus, ang binabanggit sa teksto na dudurog sa ulo ng ahas, dudurog sa ulo ni Satanas. Kaya ang tanong, magtatagumpay ba talaga ang pag-ibig laban sa puot? O paano ba matutupad yung hula sa Genesis 3:15? At tingnan natin yung isang turo ni Jesus nung nandito siya sa lupa. Kunin natin ito bilang halimbawa. Pakisuyo, samahan ako mga kapatid sa pagbasa sa Mateo 5:38 hanggang 44. Mateo, sa chapter 5, verse 38 hanggang 44. Isa-isahin natin yung mga turo ni Jesus dito tungkol sa pag-ibig. Tingnan natin, alin kaya dito yung pinaka gusto nyo? Basahin natin. Sa 38, ang sabi dito, alam nyo na sinabi noon, mata para sa mata at ngipin para sa ngipin. Pero sinasabi ko sa inyo, huwag kang lumaban sa masama. Kundi sa sino mang sumampal sa kanang pisngi mo, iharap mo rin ang kabila. At kung gusto ng isang tao na dalhin ka sa hukuman at kunin ang damit mo, sabi ni Jesus, sabi niya, hayaan mong kunin na rin niya ang balabal mo. At kung utusan ka ng isang nasa otoridad na sumama sa kanya ng 1 milya para paglingkuran siya, sumama ka sa kanya ng 2 milya. Sabi pa nga, magbigay ka sa humihingi sa'yo, at huwag mong talikuran ang nanghihiram sa'yo. Alam nyo na sinabi noon, dapat mong mahalin ang iyong kapwa at kapuotan ng iyong kaaway. Pero sinasabi ko sa inyo, patuloy na mahalin ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo.
Ito ang turo ni Jesus ng pag-ibig. Alin dito mga kapatid ang pinaka-tumatak o pinaka-nagustuhan nyo? Baka isa sa napansin nyo, yung binanggit dito sa verse 39, na ang sabi, kapag sinampal ang kanang pisngi mo, anong gagawin natin? Ang sabi niya, iharap mo rin ang kabila. Kung titingnan natin mga kapatid, ang study note dito sa tekstong ito, ipinapaliwanag sa atin na ang pagsampal, ginagawa ito hindi para manakit. Kundi ang sabi, ang pagsampal, ginagawa para manggalit o manginsulto. Totoo naman, di po ba? Kaanong matututuhan natin dito? Kayo po ba mga kapatid na experience niya na sabihin natin na nadapa o nasugatan? Pagkalipas ng 1 o 2 araw, ano pong mangyayari doon sa sugat ninyo? Di ba, wala na, gumaling na. O baka nga paglipas ng ilang panahon pa, baka hindi nyo na maalala na nagkasugat pala kayo doon. Ganun, di po ba? Pero kumusta po yung sugat na mula sa masakit na mga salita, sa pangiinsulto? Kinabukasan po ba, paggising nyo, nakalimutan nyo na? Hindi. Di po ba? Hindi. Minsan nga kahit na matagal ng panahon na yung lumipas, kapag narinig nyo ulit yung masakit na salita na sinabi sa inyo, yung pang-insulto na tinanggap nyo, baka yung sakit, nandun pa din. Kaya ang punto po, itinuturo sa atin ni Jesus na kahit mahirap, ang isang tagasunod niya, dapat na handa tayong magtiis ng panggagalit o ng pang-iinsulto. Dapat na handa tayo na, sabi nga, iharap pa yung kabilang pisngi natin, wika nga. Hindi kapag may sinabing masakit laban sa atin o ininsulto tayo, magsasabi tayo ng mas masakit pa. Hindi gano'n. Hindi gano'n yung turo ni Jesus ng pag-ibig. Pero dinagdagan pa niya, hindi lang tayo basta nagtitiis ng walang ginagawa. Pansinin niyo yung sinabi ni Jesus dito sa verse 40. Sabi ni Jesus, kapag gustong kunin yung damit mo, ano sabi? Hayaan mong kunin na rin niya ang balabal mo. Ano bang ibig sabihin ng mga salitang ito ni Jesus? Kung titingnan natin muli yung study note, sinasabi dito na noong panahon niya, yung kasuotan ng mga Hudyo, kadalasan na 2. Yung inner garment, yung panloob na kasuotan, at yung ipinapatong nila dito na balabal. At din, nung panahon ding yon, yung kasuotan, medyo may presyo ito, mamahalin. Kaya pwede nila itong gamitin na panagot o guarantee. Ibig sabihin, kapag may utang ako, pwede kong ibigay yung kasuotan ko bilang guarantee na magabayad ako ng utang. Mababawi ko lang yung kasuotan ko kapag nakabagbayad na ako. Kaya panagot o guarantee. Pero nung panahong yon, isa lang. Kadalasan isa lang. Either yung panloob o yung balabal lang para hindi naman maiwan na walang-wala yung isang Hudyo. Pero napansin nyo kung ano yung payo ni Jesus? Kapag kinukuha yung kasuotan natin, sa English nga ang sinabi po ay inner garment, kapag kinukuha yung panloob nating kasuotan, anong sabi niya? Ibigay mo na rin ang balabal mo. Kaya ibig sabihin, kahit pa mas mahal yung balabal, o kahit pa nga halos wala nang matira sa atin, sige lang, sabi ni Jesus, ibigay mo na. Ibig sabihin, hindi lang tayo handang magtiis, hindi lang tayo handa na tumanggap ng pang-iinsulto o masasakit na salita, nagpaparaya din tayo. Tayo na yung nagpapatalo. O sige, sa'yo na rin to. Tayo yung gumagawa ng paraan para malutas, para maging mapayapa, kahit pa nga ang totoo tayo yung agrabyado. Yan ang turo ni Jesus ng pag-ibig. Baliktarin natin yung coin, wika nga. Ano naman yung turo ng kabaliktaran nito, yung pagkapuot? Hindi na natin kailangan ng mahabang panahon para ipaliwanag ito. Kitang-kita natin sa mundo, lagi nilang sinasabi na mata para sa mata, gumanti ka. Kahit pa makasakit ka, kahit pa gumamit ka ng dahas, basta wag na wag kang magpapaapi. Kaya magkabaliktaran, di po ba? Pag-ibig laban sa puot. Kaya magtatagumpay ba ang pag-ibig laban sa puot? Tingnan natin kung nagtagumpay ang pag-ibig noong panahon ni Jesus. Pakisuyo sa susunod na picture po. Ayan.
Pamilyar tayo sa ulat na ito ng Biblia, di po ba? Nakaulat ito sa Mateo 26:65 hanggang 67. Hindi na natin babasahin mismo sa Biblia, pero isa-isahin natin kung ano yung mga dinanas na pagkapuot dito sa larawang ito ni Jesus. Halimbawa, ang una, sinabihan ng mga kaaway ni Jesus, si Jesus na siya ay mamumusong. Mabigat na salita ito. Mamumusong. Pagkatapos sinigawan nila siya, ang sabi nila, dapat kang mamatay. Isipin niyo mga kapatid, yung dami ng taong nakapalibot sa iyo, pagkatapos lahat sila nagsisigawan na dapat kang mamatay. Pero hindi pa natapos diyan, ang sunod nilang ginawa, dinuraan nila siya sa muka. Dinuraan nila si Jesus sa muka. Pagkatapos, sinuntok siya. Hanggang sa ang panghuli, parang ginawa nilang contestant sa game show si Jesus. Ang ginawa nila, sasampalin nila si Jesus habang naka-blindfold. Pagkatapos, sasabihin nila, sige nga Jesus, sino sa amin na sumampal sa'yo? Parang contestant sa game show, di ba? Ang sabi nga sa ulat ni Lucas, ginawa nilang katatawanan si Jesus. Na-imagine nyo mga kapatid, yung anak ng pinakamakapangyarihan sa lahat, ganyan yung tindi ng pagkapuot na dinanas dito sa lupa. May experience na ba kayo na kagaya niyan? Salamat po sa picture. Pero ang punto, nagtagumpay ba ang pag-ibig? Alam natin ang sagot dito, oo. Nagtagumpay ang pag-ibig. Hindi gumanti si Jesus. Hindi siya gumanti sa pang-insulto, hindi siya gumanti sa physical na sakit. O wika nga, iniharap pa niya yung kabilang pisngi niya. Ibinigay niya lahat, hindi lang yung balabal niya. Ibinigay niya kahit pa yung buhay niya at nanatili siyang tapat hanggang kamatayan. Kaya dahil doon, dahil sa katapatan ni Jesus hanggang kamatayan, matutupad yung hula sa Genesis 3:15 na darating ang panahon na dudurugin ng supling ng babae ang ahas sa ulo. Pero baka masaba natin ngayon, syempre si Jesus yan, anak ng Diyos, sakdal, kaya kaya niyang daigin ng pag-ibig ang pagkapuot. Pero kumusta naman tayo mga tao na makasalanan? Kaya din ba natin gawin yon? At tingnan natin ang sagot ni Jesus sa tanong na yan. Pakisuyo mga kapatid, samahan niyo ako sa pagbasa sa 1:13:34 at 35. 1, sa chapter 13, 34 at 35. Nakita niyo? Ang sabi dito, binibigyan ko kayo ng isang bagong utos na ibigin ninyo ang isa't isa. Sabi pa, ibigin ninyo ang isa't isa kung paanong inibig ko kayo. Kung mahal ninyo ang isa't isa, malalaman ng lahat na kayo ay mga alagad ko. Kaya ano ang sagot ni Jesus dito sa teksto? Sabi ni Jesus, ang tunay na mga alagad niya makikilala sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya ibig sabihin si Jesus, kumbinsido siya, naniniwala siya na kaya natin mga tagasunod niya, kahit pa nga hindi tayo sakdal, na daigin ng pag-ibig ang pagkapuot. Kumbinsido si Jesus. Meron ba tayong mga halimbawa, mga karanasan na nagpapatunay na madadaig ng pag-ibig ang pagkapuot kahit pa ng mga kagaya nating hindi sakdal lang? Sigurado marami. Baka nga dito sa inyo, palagi niyong nagagawa ito. Pero kumuha tayo ng isang karanasan, gamitin natin bilang example, yung experience ng isang sister na taga Cebu. Ang sister po na pag-uusapan natin, meron siyang 2 maliliit pang anak. Pagkatapos, yung mister niya, hindi pa isang lingkod ni Jehovah. Kaya bali sa kanilang 4 sa pamilya, yung sister pa lang yung nag-iisang saksi ni Jehovah. Nabautismuhan siya August 2021 lang, kaya mga ilang taon pa lang ang lumipas, bago pa lang. Pagkatapos niyang mabautismuhan, nag-apply siya agad bilang Continuous Auxiliary Pioneer. Nakakatuwa. Pero ito yung naging challenge. 3 buwan matapos ng baptism niya, December 2021, naalala niyo ba mga kapatid kung ano nangyari sa Cebu? December 2021. At tinamaan tayo dito ng napakalakas na bagyo. Ito yung bagyong Odette. Siguro naaalala niyo pa. At yung bahay ng sister, yung pamilya nila, isa sa mga naapektuhan. Ang nangyari, tinangay, nilipad ng bagyo yung buong bubong ng bahay nila. Pagkatapos, ilang bahagi ng dingding ang gumuho, nasira. Kaya ganun yung kalagayan ng bahay nila. Tumanggap naman ng sister ng relief goods galing sa organization, pero dahil sa lawak ng naging pinsala, hindi agad-agad yung tulong para makumpuni ulit yung bahay.
Kaya lumipas yung ilang panahon, mahirap yung kalagayan, mahirap yung buhay, sira-sira yung bahay nila. Dumating ngayon yung pag-uusig sa pamilya. Dumanas sila ng matinding pagkapuot galing dun sa mga kapitbahay nila na hindi mga lingkod ni Jehovah, mga kamag-anak ng asawa niya. Ang sabi ng mga kamag-anak ng asawa niya, kaya daw ganun kahirap, ganun katindi yung pagsubok sa pamilya ng sister, kasi yung sister nagpalit ng reliyon. Tapos pinipilit nila yung mister ng sister na iwanan mo na yung asawa mo. Kaya kayo naghihirap dahil dyan, maghiwalay na kayo mag-asawa. At ganoon din, tinutuyan ng mga kapitbahay nila yung organisasyon ni Jehovah kasi bakit daw hindi sila tinutulungan. Kaya ganun yung pagkapuot na dinanas nila. Sira-sira yung bahay nila, dumadanas sila ng pagkapuot. Anong ginawa ng sister? Gumanti ba siya? Lumaban ng insulto din? Ay, hindi. Hindi, nagtiis yung sister. So wika nga, hinarapan niya yung kabilang pisngi niya. Patuloy siyang nagpakita ng magandang halimbawa at dinaig ng pag-ibig at ang pagkapuot. Kaya anong naging resulta? Ang ginawa ng sister, una, 4 na buwan pagkatapos ng bagyo, nag-regular pioneer siya. Nag-regular pioneer siya. Pagkatapos, May 2022, natapos yung pagkukumpuni sa bahay nila. Kaya dahil doon sa magandang example ng mga volunteers ng sister, napakilos nito yung mister ng sister na mag-aral din ng Biblia. At ngayon, tuloy-tuloy sa pag-aaral ng Biblia at regular sa pagdulo sa mga pulong, sila na, hindi lang yung sister, kundi sila na buong pamilya. Kaya hindi ba nakakatuwa mga kapatid na makita yung magandang resulta kapag dinadaig natin ng pag-ibig ang pagkapuot? Pero hindi lang yan, panoorin natin ngayon ang isang maikling video. Tingnan natin kung paano pa nagtatagumpay ngayon ang pag-ibig laban sa puot. Hindi madali ang buhay ko nung bata ako. Ang totoo, napakahirap. Lagi ako nangangarap at nagtatanong, bakit hindi tayo pwedeng mabuhay ng malaya? Di ka pwedeng magsabi ng opinyon o pumunta kung saan mo gusto. Ang mga Hudyo, pwede, pero ikaw, hindi, kasi Arab ka. Galit ako dahil sa kawalang katarungan at pagkakapuotan. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan kong kumilos. Gusto kong paalisin ang mga Hudyo. Kaya naging leader ako ng isang grupo na tutol sa pananakot nila. Dahil dito, ikinulong ako ng 4 na taon mula 1985. Bakit? Lagi ko yung itinatanong sa sarili ko. Bakit? Bakit? Tapos, may nangyaring nagpabago sa buhay ko. Inawan ako ng subscription para sa Magasing Bantayan. Natutuhan ko dito ang matagal ko nang hinahanap. Kapayapaan, kapanatagan at kaligayahan. Hindi ko naranasan ang mga ito mula pagkabata. Nakita ko ang mga ito sa katotohanan. Walang makakapagpahinto sa pagdanak ng dugo, kundi ang kaharian lang. Pinanatili kong matibay ang kaugnayan ko kay Jehovah at sa mga natutuhan ko. Iyan ang nakapagpabago sa akin. גדלתי כיהודי. Pinalaki akong Hudyo. Mula pagkabata, itinuro sa amin na kami ang piniling bansa na nasa panig namin ng Diyos. שאלוהים תומך בעם הזה. Sa lugar namin, galit ang mga tao sa mga Arab. מסביב שנאה. Natatandaan kong sinasabi ng mga tao na mabait lang ang isang Arab kapag patay na ito. האמרה הזאת שהיית שומע. May isang kasabihan, kapag may gustong pumatay sa'yo, unahan mo na. Galing daw yun sa Biblia. השכם להורגו. היו מציגים את זה כאילו זה מהתנ"ך. Nang malaman ko ang katotohanan, naglaho ang negatibong pananaw ko sa ibang lahi. Para sa akin, nakakagaan ng loob na malaman na gusto ni Jehovah na ibigin natin ang lahat ng tao, anuman ang kanilang pinagmulan, kasama ng mga Arab. Ngayon, masaya akong maging kabilang sa hukbo ni Jehovah kasama ng milyon-milyong iba pa. Hindi sila naglilingkod para makipaglaban. Naglilingkod sila para iligtas ang buhay ng mga tao sa lahat ng bansa
anuman ang kanilang pinagmulan. Kaya sa kabuuan mga kapatid na ating pinag-usapan, una, aminin natin na minsan hindi talaga laging madali ang personal na pakikipaglaban natin laban sa puot. May mga pagkakataon na parang ubos na yung pasensya natin. O sabi nga, konting-konti na lang, punong-puno na rin tayo. Kaya anong pwedeng makatulong sa atin sa ganitong mga pagkakataon? At tingnan natin yung ating huling artwork. Pakisuyo po sa huling picture. Ayan. Oo, kumbinsido tayo na napakalapit ng mangyari ang tagpo na inilalarawan dyan. Napakalapit na ng wakas ng sistemang ito. Napakalapit na ihagis ni Jesus sa kalaliman ang orihinal na ahas, ang ama ng kasinungalingan at pagkapuot, si Satanas na Diablo at ikulong doon sa loob ng 1,000 taon. Napakalapit na din na buhayin muli ang milyong-milyong tao na naging biktima ng pagkapuot. At bilang panghuli, napakalapit na ng lubusang katuparan ng Genesis 3:15 kung kailan dudurugin ni Jesus ang ulo ni Satanas at pupuksain ang kanyang mga supling magpakailanman. Salamat po sa picture. Oo, darating mga kapatid ang panahon na hindi na magiging two sides ng isang coin ang pag-ibig at pagkapuot. Hindi na. Kapag dumating na ang katuparan ng mga pangako ni Jehovah, mawawala na lahat ng resulta, lahat ng pinsala o epekto ng pagkapuot ni Satanas. At ang buong mundo, lahat tayo masisiyahan habang pag-ibig na lang. Oo, pag-ibig na lang ang siyang nangingibabaw. Kaya kapag nahihirapan tayo ngayon sa pakikipaglaban natin laban sa puot, bulay-bulayin natin ang puntong ito. At patuloy na isabuhay ang mga turo ni Jesus ng pag-ibig. At sa gayon, maging bahagi ng lubusang pagtatagumpay ng pag-ibig laban sa puot. Maraming salamat, Brother Balboa, sa malinaw at mahusay na pagharap sa amin ng paksa kung paano magtatagumpay ang pag-ibig laban sa puot. Maraming salamat, Brother Balboa. Agad po tayong dadako sa ikalawang bahagi ng ating pagpupulong ngayong umaga, ang pag-aaral ng magazine Ang Bantayan. Tawagin po natin si Brother Pahariliaga para pangunahan ito. Magandang umaga sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, at mga kasama namin na nakakonect via Zoom. Malugod kayong tinatanggap sa ating pagpupulong o ikalawang pagpupulong sa umagang ito. Pasimulan natin ito sa pag-awit, sama-sama nating awitin ng song number 132. Ang pamagat, tayo'y isa na, hango sa Genesis Kabanatang 2, talatang 23 hanggang 24.
May plano ka bang magpakasal? Kung kasal ka na, siyempre wala ka ng plano magpakasal. Pero doon sa mga nagpaplanong magkasintahan na magpakasal, angkop na angkop yung ating araling artikulo sa umagang ito para sa inyo. Kumusta naman doon sa iba, nakasal na? Hindi na tayo makikinig, hindi na tayo makikinabang sa artikulong ito. Tingnan natin, i-appreciate natin kung paanong pinangangalagaan ni Jehovah ang kanyang mga lingkod sa panahon ng kasalan. Makikita natin yung tunay na pag-ibig ni Jehovah. Doon sa aralin artikulo 51, ang pamagat, parangalan si Jehovah sa araw ng iyong kasal. Ang ating temang teksto ay hango sa unang Korinto, kabanatang 14, talatang 40. Ang sabi, mangyari nawa ang lahat ng bagay ng disente at maayos. Ang ating focus ay kung paano mapaparangalan ng mga Kristiyanong magkasintahan si Jehovah sa araw ng kasal nila. Oo, makakatanggap din tayo, makakarinig tayo ng mga komento doon sa mga kapatid nating nagpakasal na, kung ano yung mga naging experience nila, maaari nating sabihin, at kung ano yung makakatulong doon sa mga kapatid natin na nagpaplanong magpakasal. Pasimulan natin yung pagtalakay sa pagbabasa ng para po 1 at 2. Tawagin natin si Brother Andy Panginiban. Ikakasal ka na ba? Kung oo, siguradong excited ka na. Malamang na pinaghahandaan na ninyong mabuti ang araw na iyan. Masayang masaya rin si Jehovah para sa inyo. Gusto niyang maging special para sa inyo ang araw ng kasal ninyo at na maging masaya kayo kapag mag-asawa na kayo. Napakahalagang maparangalan si Jehovah sa kasal ninyo. Bakit at paano ninyo iyan magagawa? Tatalakayin natin iyan sa artikulong ito. Malaking tulong ito para sa mga magkasintahang nagpaplano na para sa kasal nila, pero siguradong magagamit din nating lahat ang mga prinsipyong tatalakayin dito kung dadalo tayo sa isang kasal o kung hihingi sa atin ng payo ang isang ikakasal. 1 at 2, ano ang gusto ni Jehovah para sa araw ng kasal ninyo? Sister Austria. Gusto ng Diyos na Jehovah na maging espesyal ang araw ng kasal ng mga ikakasal para maging masaya sila kapag nagsasama na sila. Maraming salamat. Sister CK Quiñones. Sabi sa Kawikaan 5:18, gusto ni Jehovah, masaya yung ikakasal sa araw na yon. Kasi pagkakataon iyon para maparangalan si Jehovah. Maraming salamat. Doon sa ating footnote, pare-pareho ba ang kasalan? Kaya madali lang itong pasayahin? O pareho ng program pwedeng gawin? Sister Atamosa. Pinakita po dun sa karagdagang paliwanag na dumedepende po sa kultura. Kasi may kultura po na may seremonya doon nananata at meron naman din po na sinusundan nila ito ng walang formal na seremonya. Kaya minsan dumedepende po sa kung ano yung kultura ng isang bansa. Maraming salamat. Sa Pilipinas, paano ba idinaraos yung isang kasalan ng isang saksi? Yan. Bigay lang tayo ng overview para dun sa mga hindi pa nakaka-attend ng kasalan ng saksi. Ano ba ginagawa? Brother Umali. Karaniwan na sa isang kasalan, may dalawang programa. Yung una, yung kasal, yung mismong sumpaan, tapos may pahayag. Tapos after nun, dumidiretso sa reception area, yun yung kainan, may mga program na. Okay. So, pansinin niyo, meron ding pagkakahalintulad sa kasalan ng mga hindi saksi dito sa Pilipinas. Kasi ayon minsan sa kultura yon at kinagisnan natin. Pero ano ang focus natin sa pagkakataong ito? Ano yung tatalakayin natin sa artikulong ito? Sister Calso. Dapat parangalan natin ang Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Lalo na doon sa magpapakasal. Tingnan natin kung bakit natin dapat gawin yon. Bakit dapat maparangalan si Jehovah para po 3? Habang nagpaplano ang Kristiyanong magkasintahan para sa kasal nila, dapat nilang pag-isipan ang mga prinsipyo sa Biblia. Bakit? Dahil si Jehovah ang tagapagpasimula ng pag-aasawa. Siya ang nagkasal sa unang mag-asawa, sina Adan at Eva. Kaya dapat nakaayon ng kaisipan ni Jehovah ang anumang magiging desisyon ng magkasintahan para sa kasal nila. Maraming salamat. Tanong sa para po 3. Ano ang dapat pag-isipan ng magkasintahan habang nagpaplano para sa kasal nila at bakit?
Sa Zoom tayo? Sister Panayo? Habang nagpaplano ang magkasintahan para sa kasal nila, dapat nilang pag-isipan ang mga prinsipyo po sa Biblia. Dahil si Jehovah po ang tagapagpasimula ng pag-aasawa. Siya rin ang nagkasal sa unang mag-asawang sina Adan at Eva. Maraming salamat. Ano ang mapapala ng mag-asawa kapag ginawa nila iyon? Anong pakinabang? Sister Atamosa. Yamang si Jehovah po ang originator ng pag-aasawa. Tiyak na mapapabuti po sila kasi may mga simulain sa Biblia na maaari nilang i-consider. Halimbawa po yung sa Genesis 1:28 na maaring i-consider na kung mag-aanak sila o kung ilang anak man ang gusto nila or hindi na sila mag-aanak. At yung isa naman po ay nasa Genesis 2:24 na sila iisang laman na. Maraming salamat. So, maganda yung basihan, maganda yung pundasyon ng pag-aasawa kung isasaalang-alang nila iyon. Ngayon, tingnan natin kung bakit pa dapat nilang gawin iyon sa para po 4. May mahalagang dahilan kung bakit dapat ninyong pag-isipan ang mararamdaman ni Jehovah sa kasal ninyo. Siya ang inyong ama sa langit at pinakamalapit na kaibigan. Siguradong ayaw ninyong masira ang kaugnayan ninyo sa Kanya, kaya iiwasan ninyong makagawa ng anumang bagay na makakasakit sa Kanya. Kapag pinag-isipan ninyo ang lahat ng ginawa at gagawin ni Jehovah para sa inyo, siguradong gugustuhin ninyo na maparangalan siya sa kasal ninyo. Para po 4, bakit dapat tiyakin ng magkasintahan na mapaparangalan nila si Jehovah sa kasal nila? Sister Barce. Napakamahalaga kasi sa magkasintahan ang kaugnayan nila sa Diyos na Jehovah, kaya hindi nila dapat na masira ang kaugnayan na yan. Binanggit ng awit 1:16-12 na ano ang igaganti ko kay Jehovah sa lahat ng kabutihang ginawa niya sa atin. Kung bubulay-bulayin natin ang tekstong ito, tutulong ito sa atin para maingatan ang kaugnayan natin sa Diyos na Jehovah, particular na yung mga nagpaplanong magpakasal. Maraming salamat. Ano yung maaari nating tingnan o isipin para lalo tayong mapakilos na parangalan si Jehovah? Sister Vasquez. Kasi ang Diyos na Jehovah ay ating Ama. Kung Ama mo yun, so ibig sabihin lahat ng gusto mo, maibalik mo sa Kanya sa pamagitan ng pagpaparangal sa Kanya. Pero binanggit dito, hindi lang Ama, pinakamalapit na kaibigan. Kung meron tayong kaibigan, di ba ginagawa natin ang lahat ng bagay para sa ating kaibigan? So ganun din sa Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Sister Quiñones, iba pang punto. At isa sa alang-alang din natin sa ating desisyon, sa desisyon ng mag-aasawa, yung damdamin ni Jehovah. Hindi lang sila yung masaya, maging dapat si Jehovah masaya din sa ginawa nilang desisyon. Yun, no? Kaya maganda, tingnan natin yung kagustuhan ni Jehovah. Ngayon, paano natin magagawa yon? Sa mga susunod na para po, tatalakayin natin yan. Paano ninyo mapaparangalan si Jehovah para po 5? Walang listahan sa Biblia ng mga dapat o di dapat gawin sa seremonya ng kasal o sa handaan pagkatapos nito. Kaya pwedeng pag-isipan ng magkasintahan sa pagpaplano nila para sa kasal, ang kultura, sitwasyon, at mga gusto nila. Sinusunod din ng mga Kristiyano ang mga batas ng gobyerno. Pero ang pinakamahalaga, sinusunod nila ang mga prinsipyo sa Biblia habang nagpaplano sila para sa kasal. Alam nila na iyon ang magpaparangal at magpapasaya kay Jehovah. Kaya anong mga prinsipyo ang dapat ninyong pag-isipan? So para po 5, paano makakatulong ang Biblia sa mga magkasintahang nagpaplano para sa kasal nila? Sister Maglangit. Makakatulong nga po yung Bible dun sa pagpaplan ng wedding dahil kahit wala itong specific rules tungkol sa ceremony or reception, nagbibigay po ito ng mga prinsipyo na pwedeng maging guide. So may freedom naman po pagdating sa customs and preference at kailangan din pong sundin yung legal requirements ng government. Pero kapag nakabase po ito sa Bible, principles, yung plano nila, so siguradong ma-honor dito si Jehovah at mismo si Jehovah magiging masaya. Maraming salamat.
Anong mas mahalaga, sundin yung kahilingan na galing sa Biblia o yung kahilingan ng gobyerno? Brother Calzo, Jay. Siyempre mahalaga yung kahilingan ni Jehovah. Pero tisipin natin yung binabanggit ng diwa ng Mateo 22:21, no? Sinasabi rin doon na yung ibigay yung kay Cesar. Ibig sabihin, meron pa rin tayong pagpapasako sa gobyerno na dapat nating gampanan para maidaos yung pagkakasalan na maging legal din. Ayan. Kasi alam natin, may mga kaakibat din na mga forms na pinipilapan, mga nilalakad ng mga seminar. Pansinin ninyo mga kapatid, lalo na sa panahon ngayon, iba't iba ang kahilingan na ginagawa. Pero, maganda yung binanggit na kung hindi ito taliwas sa sinasabi ng Biblia, gagawin natin yan at magpapasakop tayo. Tingnan natin yung mga kahilingan na ito at prinsipyo na makakatulong sa isa na nagpaplanong mag-asawa. Para po sa is. Sundin ang mga batas ng gobyerno. Sa maraming bansa, may mga batas na kailangang sundin ang magkasintahan para may kasal sila. Kaya dapat alamin ng magkasintahan kung ano ang mga batas sa lugar nila. Kung kailangan mo ng tulong para malaman ang mga ito, pwede kang lumapit sa mga elder. Tanong sa sais, bakit mahalagang sundin ng mga ikakasal ang mga batas ng gobyerno sa pagpapakasal? Sister Umali. Sa diwa ng Roma 13, 1 and 2, binanggit dito na ang sino mang kumakalaban sa otoridad ay kumakalaban sa kaayusan ng Diyos. So, part ng kaayusan ni Jehovah, yung magpasakop tayo sa gobyerno o sa batas ng gobyerno. At kapag hindi nga tayo sumusunod o sumusaway tayo sa batas, hindi rin tayo sumusunod o nagpapasakop kay Jehovah. Maraming salamat. Paano mo Sister Atamosa? Bilang karagdagan po, binanggit po doon sa referensya na ilagay po kasi sila sa relatibong posisyon. Ano pat ginagawa nila, pinahintulutan sila ni Jehovah mamahala dahil gagawa po sila ng kaayusan para maaring kasama na po doon yung mga ilang batas na ipapatupad nila para maging maayos po yung pag-aasawa. Yan. Sino raw yung maaaring makatulong sa isa para magawa masunod yung mga kahilingan ng gobyerno? Sister Austria? Pwede ka din pong lumapit sa mga elder. Yan, pwedeng lumapit sa mga elder, doon sa magkakasal sa inyo. Yan, alam na nila yung workflow o kung paanong ginagawa yung bagay na yan. At makakatulong silang magpayo. Sa 7 tayo. Tiyakin na may dignidad ang kasal ninyo. Siguradong gusto ninyo ng mga katangian na bunga ng Espiritu ng Diyos ang makita sa kasal ninyo, hindi ang espiritu ng sanlibutan. At dahil ang lalaking ikakasal ang magiging ulo ng pamilya, responsibilidad niyang tiyakin na magiging masaya at may dignidad ang okasyong iyon. Ano ang pwedeng gawin ng magkasintahan para maging ganyan ang kasal nila? Makakatulong ang isang salig Bibliang pahayag na iniharap sa maibigin at may dignidad na paraan para maintindihan ng lahat kung gaano kagandang regalo mula kay Jehovah ang pag-aasawa. Makikita rin ng lahat kung gaano kaseryoso ang okasyong iyon. Dahil diyan, pinipili ng karamihan sa mga magkasintahan na magpakasal sa Kingdom Hall kung posible. Kung gusto ninyong gamitin ang Kingdom Hall para sa kasal ninyo, dapat kayong sumulat ng maaga sa mga elder. Ano ang dapat tiyakin ng magkasintahan sa kasal nila? Sister Calzo. Ang kasalan ay dapat maging seryoso kasi ang utor nito ay ang Diyos na Jehovah. Ang lalaking ikakasal, magiging ulo ng pamilya, may responsibilidad at dignidad. Kung sila ikakasal sa Kingdom Hall, kailangan niyang patuunang magpaalam sa mga elder at ang salig Biblia, ang pahayag salig sa Biblia. Maraming salamat. Sa Zoom tayo, Brother Arjona. Ayun, ngayon sa simula ng Biblia na hindi dapat espiritu ng Diyos ang nangingibabaw, hindi espiritu ng sanlibutan.
Sa pagpapakasal kasi minsan uso yung sa sanlibutan yung nag-aalok ng mga wedding planner. Ano? Okay naman yon, kaya lang kasi dapat tiyakin na mag-asawa na yung papel ng wedding planner ay talagang dapat may hangganan. Hindi dito mangibabaw o mahaluan yung espiritu ng sanlibutan, yung espiritu ng Diyos. Ano? Sapagkat may mga karanasan na ganun ang nangyari, nagkabulagaan na, nangasaktan ng mga budhi, pero wala na, nandun na eh. Kaya titiyakin, wala yung mga dapat i-involve yung kapatid ng magkakasal o yung director of the fest. Kung paano talaga, okay naman yung pwedeng plan para mapadali, pero dapat hindi sila mangingibabaw o mahati yung okasyon ng ganong uri ng paghakuha ng wedding planner ng taga-sanlibutan. Mamaya tatalakayin natin ng in detailed pa yon yung binanggit ni Brother Arjona. Bakit maganda na magkaroon ng isang salig Bibliang pahayag tuwing may kasal? Kasi yung iba, pwede namang pirmahan na lang ng kontrata. Tapos na yun eh. Pirmahan ng kontrata, isubmit sa City Hall, kasal na kayo. Tapos, pero bilang sa mga Kristiyano, bakit hinihimok na magkaroon ng isang pahayag na salig Biblia? Ano bang may tutulong nito? Brother Calso. Malaki may tutulong noon, kasi yung officiating minister, bumabanggit siya ng mga prinsipyo ng Biblia na siya magagamit nila para maging masaya ang kanilang pagsasama. At doon makikita nila sa pahayag na talagang ang mas mahalaga sa ikakasal yung kaugnayan nila sa Jehovah kaysa sa yung araw ng kanilang kasal. At pagkasusundin nila yung mga payo doon, magiging matagumpay. Pero ang tagumpay ng pag-aasawa, hindi naman nakadepende sa nagkakasal. Hindi rin. Bakit? Kasi si Jehovah, siya nagkasal kay Darot kay Heba. Pero bakit di naging matagumpay? Kasi hindi nila sinunod yung payo ng nagkakasal. Hindi nila sinunod si Jehovah. Sa katulad na paraan, yung officiating minister, kung ano yung sinasabi niya, sundin mo. Kasi mula sa Biblia yun, para magmatagumpay ang pag-aasawa. Maraming salamat. Brother De Los Angeles. Maliban po doon, may mga kapatid din kasi na merong mga kapamilya na hindi naman mga saksi na na-invite. So sila din ay mabibigyan ng isang salig Biblia ng mga patotoo at sila din ay makikinabang doon. Yun. Magpunta tayo doon. Ano yung makikita nung mga hindi saksi na na-invite doon sa kasalan na yun? At maihahanda sila nito na ano ang gawin? Mapapansin ninyo. Siguro nakakita na kayo sa pelikula ng kinakasal na hindi saksi, di ba? Iba yung ginagawa nila sa mga saksi. Ngayon, pag nakita kaya nila yung pagkakaiba na yun, ano yung maaaring maisip na itong mga hindi saksing ito na na-invite? Nakita ba ninyo? Sister Atamosa. Yamang po yung pahayag po ng elder ay isang paraan din po na magdudulot ng karangalan kay Jehovah. Maaring magbukas din po yun sa isip ng mga hindi saksing dumalo na ganun pala yung kanilang mga prinsipyong sinusunod. Baka magbukas po yun ng isang pag-aaral sa Biblia. Ayan. Makikita nila na simple lang pala yung kasalan ng saksi. Isang pahayag lang, konting panunumpa lang. Okay na. Wala nang seremonyas na nilalagyan ng tali o kaya kung iba't iba pang mga bagay na hindi naman salig Biblia pero nakaugalian ng gawin ng ibang mga tao. May nakita pa kayong punto dito para mapanatili yung dignidad? Sister Iganya? Halimbawa din sa mga kasal ng mga taga-sanlibutan, pag lumalabas na yung mag-asawa, sinasabuyan sila ng bigas para ibig sabihin maging masagana. Pero sa mga lingkod ng Diyos na Jehovah, wala yun dahil ang pinapahalagan kung ano yung prinsipyo ng Diyos na Jehovah sa Biblia. Maraming salamat. Yung paghahalikan lang di ba? Minsan binabanggit mismo sa plataforma, you may kiss the bride. Yan, mape-pressure na yung bride. Pero sa mga kasalang saksi, hindi ganun. No? Walang binabanggit na ganun bagay. Hayaan nyo sila na gawin yan. May nakita pa kayong punto na magpapanatiling karangalan, Sister Licanda? Maipapakita nga po din natin bilang mga lingkod ng Diyos na Jehovah na kailangan natin gumamit ng salig Bibliyang pahayag para
maintindihan din ng lahat ng andun mismo sa kasalan na ang pag-aasawa pala ay isang magandang regalo na nagmula sa Diyos na Jehova. Yun. Maraming salamat. Dito tayo sa susunod na para po. Ito yung paborito natin sa kasalan. Para po, Ocho. Mababasa sa Roma 13:13, gaya ng pagkilos ng mga tao kapag araw, kumilos tayo ng disente. Umiiwas tayo sa walang patumanggang mga pagsasaya at paglalasingan, sa immoral na pagtatalik at paggawi ng may kapangasan, at sa pag-aaway at selos. Sa para po, kung may handaan pagkatapos ng kasal ninyo, paano ninyo matitiyak na hindi espiritu ng sanlibutan ang makikita dito? Ang salitang Grego na isinalin sa teksto na walang patumanggang mga pagsasaya ay tumutukoy sa mga salo-salong may sobrang pag-inom ng alak at musikang inaabot ng gabing-gabi. Kaya kapag nagpasya kayong maglabas ng inuming di alcohol sa handaan ninyo, siguraduhin walang iinom ng sobra-sobra. At kung may musika sa handaan ninyo, siguraduhin hindi iyon masyadong malakas para makapagkwentuhan pa rin ang mga bisita ninyo. I-check ding mabuti ang klase ng musikang ipapatugtog, pati na ang lyrics nito, para walang matisod sa okasyong iyon. Sa tanong natin, paano ninyo matitiyak na mapaparangalan si Jehovah sa handaan ng kasal ninyo ayon doon sa teksto sa Roma 13:13? Brother Libres. Kung binanggit sa Roma 13:13, yung dapat tiyakin ng sa handaan ng kasal ng lalo na yung lalaki, ulo ng pamilya, na iwasan yung walang patumanggang mga pagsasaya. Yung ibig sabihin nun, sa Grego na sobrang pag-inom ng alak, yung musika na inaabot ng gabing-gabi na, yung walang patumanggang pagsasaya, dapat iwasan yun. Hindi naman masamang maghanda ng alak, pero binanggit dito na wag sobra, walang iinom ng sobra. Kaya, at ganoon din yung mga pagsasaya at mga musika na maiingay, dapat ay iwasan yun para yung mga bisita makapagkwentuhan pa sila. Sa ganun ay i-check din yung mga lyrics ng kanta. Yun ang titiyakin nung yung kinasal. Kaya sa ganung mga paraan, walang matisod at maparangalan ng Diyos na Jehovah sa araw ng kasal. Maraming salamat. Parang ang KJ naman nun, no? Ganun ba? Ganun ba yung mindset natin? Parang ang lungkot naman pala ng kasal ng mga saksi ni Jehovah kung ganun. Brother J. Calso. Siyempre, may mga ganong mag-iisip yung iba. Pero ano bang objective natin? Parangalan natin si Jehovah. At saka sinabi naman dito, hindi naman sinasabing bawal. So, ibig sabihin, pwede pa rin maghanda ng alcohol, pero wag lang sobra-sobra. So, may pagdiriin pala na everything in excess is sobra. Diba? So, mag-iingat tayo sa bagay na. Pero hindi naman pinagbabawal. Maraming salamat. Brother Umali. May mga venue na gusto nila, sila yung mag-ooperate ng audio-video. Kaya minsan, hindi controlled nung ikakasal, yung ipe-play. Kaya pwede silang makisuyo ng brother o kaya ng isang kapatid na pwede mag-supervise doon sa operator ng venue na yon para sa gayon, mai-guide yung pagpe-play kung ano yung pwedeng i-play. Magandang punto yan. Kasi kung hindi mo i-guide yun, kung ano yung common na naririnig nila sa kasalan, yun ang ipi-play nila. Sister Quiñones. Dahil minsan lang naman talaga ikakasal ang magkasintahan o ang isa. Kaya ang ginagawa ng karamihan ay nilulubos-lubos na. Pero sinabi sa study note na pag sumobra nga, gagawi ang isa ng may kapangahasan na hindi na niya alam na yun na pala yung ginawi niya nung event na yun. Oo, at nakakapabawas sa karangalan yan. Brother Arjona sa Zoom? Sa ganong sitwasyon, no, diyan pumapasok yung papel ng Director of the Feast. Kailangan ng Director of the Feast medyo steadfast. Nangyari sa amin dyan sa isang probinsya, lalo na doon. Nakaw, nang maiwan ng konti, ang nagkinakanta ng Ave Maria ng mga urdo na kamag-anak eh. Kaya ako talaga inagapan ko, itigil niyan sapagkat talagang medyo may stricto siya in the sense na masunod yung sapagkat pagka ganun na mangyari na wala nang kabanalan. Kaya yung Director of the Feast, titiyakin niya na talagang unhan siya sa ganung mga sitwasyon. Ang malaking role yung ginagampanan ng pagpaplano
sa araw ng kasal. Tingnan natin yung susunod. Paano naman kung may mga imbitahan tayo magsasalita? Tingnan natin sa 9. May mga hihilingan ba kayong magbigay ng mensahe sa handaan ng kasal ninyo? Magkakaroon ba kayo ng programa? Siguradong mas magpapasaya ang mga iyon sa espesyal na araw ninyo. Pero dapat ninyong tiyakin na nakapagpapatibay ang mga iyon. Pwede ninyong pag-isipan ang mga ito. Mapapanatili ba nito ang respeto sa iba? Mapapanatili ba nito ang dignidad ng kaayusan sa pag-aasawa? At ang pinakamahalagang tanong, magpaparangal ba ito kay Jehova? Hindi naman masamang magpatawa, pero iwasan ang anumang bagay na hindi disente, gaya ng pagbibiro tungkol sa sex. Kung hihilingan ninyo ang ilang kapamilya o kaibigan na magbigay ng mensahe, tiyakin na naiintindihan nila ang mga gusto at ayaw ninyong mangyari sa kasal ninyo. Tanong sa 9. Ano ang dapat tandaan ng ikakasal kung may mga hihilingan sila na magbigay ng mensahe o kung may programa sa handaan sa kasal nila? Sister Calso. Dahil special ang kasal, kaya titinikin niya mapapatibay ang lahat. Magpapanatili ang respeto sa iba, digdignidad at kaayusan, at higit sa lahat, magpaparangal sa ating Diyos na Jehova. Iwasan na natin ang malasong pagbibiro. Pwede naman members of the family o kaibigan magbigay ng nakapagpatibay ng mensahe. Maraming salamat. Paano maiiwasan yung malaswang pagbibiro kapag ini-interview yung isa? Ano yung pwedeng gawin ng ikakasal? O kaya yung hihiling? O kaya kahit director of the peace, pwede rin? Sister Vasquez, Lilia. Dapat gawin ng mag-asawa, tiyakin nila kung ano yung mga bagay na gusto nilang mangyari. So ano yung ayaw nila, ano yung gusto nila, para at least yung mga maghahawak ng peace nila doon sa kasal, alam na kung ano yung mga bagay na gusto at ayaw nila. Ayun. Baka kasing mabulaga yung isa na ini-interviewin, di ba? O kaya hindi pa kasama lang niya sa trabaho. Biglang, sige, pwede kang magsalita ng mga ilang salita tungkol sa ating ikakasal. Hindi niya alam kung ano yung pwede niya sabihin. O kaya, hindi siya nakausap pati una, maaaring humantong doon. Ano pa yung ilan sa mga programa na maaaring magpababa ng dignidad sa ikakasal? Actually, nakikita niyo siguro yun sa mga pelikula. Alala ninyo? Brother Umali. Minsan yung mga performances, kaya yung mga kakanta sa asayaw, kahit yung director, tinitignan din yun. Ano yung lyrics, ano yung steps. Pero minsan may mga surprise number. Pero kilala naman nila talaga kung sino yung magsusurprise na yun. Talagang mapagkakatiwalaan yun. Walang gagawing anumang hindi kaaya-aya doon sa panahon na yun. Ayun, no? Kaya kailangan isinasaayos pa rin kahit yung program. Hindi naman ito, tawag dito, ito lang yung gagawin ninyo. Pwede naman may leeway ng konti para maging masaya yung programa. Pero tandaan, papakita na respeto at karangalan. Alala niyo siguro yung sa mga pelikula, napapanood niyo yung mga lace na inaangat sa damit ng Maid of Honor. Yung mga ganong games na ginagawa nila para maging masaya. Brother Libres. Yung ibang kinakasal, nag-hard pa ng mga host na hindi naman lingkod ni Jehova. May mga salita sila na hindi nakakapagparangal kay Jehova. Kaya dapat iwasan din yon. Maraming mga kapatid na mahuhusay mag-host sa mga kasalan. Kaya kung maaari, mga kapatid na rin ang kunin nilang maging host sa kasalan nila para maging disente at nakakapagparangal kay Jehova. Yan. Hindi naman masama kumuha ng host, pero maganda yung binabanggit dito, tiyakin yung gusto at ayaw. Yan. At inform silang mabuti sa bagay na yan. Para po Gis tayo. Maging simple. Mababasa sa unang Juan 2:15 hanggang 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung iniibig ng sino man ang sanlibutan, wala siyang pag-ibig sa Ama. Dahil ang lahat ng bagay sa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman at pagnanasa ng mga mata, at pagyayabang ng mga pag-aari, ay hindi nagmumula sa Ama.
kundi nagmumula sa sanlibutan. Isa pa, ang sanlibutan ay lumilipas, pati ang pagnanasa nito, pero ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Sa para po, mapapasaya natin si Jehovah kung sisikapin nating parangalan siya, imbes na ang sarili natin. Kaya iniiwasan ng mga Kristiyano ang paggastos ng sobra-sobra at pagyayabang ng mga pag-aari. Paano makikinabang ang mga ikakasal kung pananatilihin nilang simple ang kasal nila? Ganito ang sinabi ni Mike, na taga Norway. Naiwasan namin magkautang at nakapagpatuloy kami sa pagpapioneer. Simple lang ang kasal namin, pero napakaganda nun. Hinding-hindi namin yon malilimutan. Sinabi naman ni Tabitha, isang sister mula sa India, hindi kami masyadong na-stress kasi simple lang ang kasal namin. Kunti lang ang kinakailangan naming planuhin, kaya wala rin kaming masyadong pinagtalunan. Sa tanong natin sa GIS, bakit makakabuti kung pananatilihing simple ang kasal? Ayon doon sa tekstong nabanggit natin. Sister Maglangit. Dapat po na maging modest yung couple pagdating sa wedding planning nila para ma-honor po nila si Jehovah at hindi sila magpakitang gilas or gumastos ng sobra. Kasi kapag po simple lang yung wedding, pwede pong maiwasan yung mga utang, stress, at yung mga unnecessary na mga disagreements. Pero pwede pa rin itong maging maganda at memorable. Katulad nga po nung binanggit ni Mike sa Norway, nag-stay out sila dun sa mga utang, kaya nakapag-continue pa rin sila sa pioneering. Dahil nga simple lang yung wedding nila, ganun din si Tabitha from India na nakaiwas siya dun sa mga anxiety at conflicts dahil straightforward yung plano nila. Maraming salamat. Ano naman yung panganib? Kung magpapaka-engrande ang kasal mo. Sabi nga ng iba, minsan lang ito sa ating buhay. Buhos na natin ang lahat. Brother Barce. Kasi ang iba gustong makita na engrande yung kasal. Minsan kapos, anong kailangan nila? Magpo-produce sila para maging engrande yung kasal. Siyempre, mangungutang. Pagkatapos ng kasal, may problema. Ngayon, yung mga nalikom, kasi meron nangyari yan eh. Pagkatapos ng kasal, yung nalikom, isa ang humawak, nagduda yung isa. Kaya ang doon nagka-problema sila. Ngayon, doon nag-away yung bagong kasal hanggang sa bagong kasal naghiwalay. Kasi maraming problema nilang inutang ng mga pera na hindi nila kayang bayaran. Inaasa nila yung mga tulong sa mga padre. Yan ang problema. Kaya dapat simple lang. Ayun, maaaring dagdag stress talaga yun. Brother Mata. Kumbaga dahil sa utang na baon, hindi na kasal yun eh. Kasalanan na yun. Okay, maraming salamat. Nakita pa kayong punto dito para panatilihing simple yung kasal ng isa? Okay, kung wala na, dako tayo susunod na para po 11. Nakahanda na ba ang isusuot ninyo sa kasal ninyo? Siguradong gusto ninyong maging gwapo at maganda sa araw na iyon. Kahit noong panahon ng Biblia, gusto rin ng mga ikakasal na maging maayos ang itsura nila. Siguradong mas espesyal ang isusuot ninyo sa kasal ninyo kaysa sa isinusuot ninyo sa ibang araw. Pero dapat na maging mainin pa rin ito. Huwag gawing pinakamahalagang bagay sa araw ng kasal ninyo ang pananamit at pag-aayos ninyo. Sa 11, paano magiging simple at mahinhin ang mga ikakasal pagdating sa pananamit at pag-aayos nila? Tingnan din ang larawan. Ayan. Sister Mali. Sa diwa ng unang Pedro 3:3-4, mahalaga kay Jehovah ang tahimik at mahinahong espiritu. Gusto niya na maging mahinhin ang damit na isusuot ng ikakasal at magagawa nila ito kung magsusuot sila ng appropriate na damit para sa Kristiyanong kasalan. Dissenting damit nga at hindi over-revealing or masikip. At sa paggawa nun, mapaparangalan nila si Jehovah. Maraming salamat. Ano yung kahalagahan na magbigay din ng pointers kung ano yung isusuot doon sa mga imbitado sa kasalan? Ikaw, alam mo kung ano isusuot mo eh. Yung mga imbitado mo. Ano yung pwedeng gawin ng isa?
para mapanatili ito. Brother Tolisora. Yung mga naimbitahan, gusto din nila maganda at pogi din sila at sa araw ng kasal ng kanilang dadaluhan. At kung sila ay hindi mga saksi, kung hindi sila masasabihan, baka hindi appropriate yung mga damit na kanilang isusuot. Kaya malaking bagay kung sila ay masasabihan o kung minsan nilalagay na din sa invitation iyon kung ano yung tamang kasuotan na dapat isuot sa araw ng kasal. Yun, malaking tulong yun, no? Para kahit sila, hindi napopokus yung paningin ng mga tao sa kanila. Bakit? Sino ba dapat ang focus nung kasal natin? Ano ba dapat yung focus nun? Maging fashion show? Brother Mata. Maganda rin naman na mahinhin yung pananamit natin, maayos. Pero ang pinaka-focus sa kasal natin, hindi yung mga nakikita na natin, kundi yung nakapokus yun kay Jehovah kung paano siya maparangalan ng ikasal. Okay. No? At doon sa mag-asawa, makikita natin makikita nyo doon sa larawan, no? Ano yung mapapansin niyo dyan sa larawan? Brother Calso. Iba-iba, pero lahat naman pwede. Pero para sa akin, yung una, mas maganda. Bakit? Kasi yung suit niya, pwede pang magamit sa pagdalo sa pulong. Pero yung pangalawa, hindi na no? Pero hindi naman ibig sabihin, mali yun, ano? Yung pinakamaganda yung nasa una talaga kasi nagagamit nila yung damit nila pag may mga party, may mga ayun. Pero yung pangalawa nga, hindi pwedeng gamitin na pagkadadalo ka sa kasalan, hindi susuot mo, hindi na pwede. Kasi kasal ka na. Ayun, no? Maganda yung pagiging practical. No, isipin natin yung pagiging practical kahit sa pananamit, pwede nyo mga gamitin uli. Maganda yung puntong yun. Ano pa yung napansin ninyo? Sa paghahanda ng pagkain, kaya... Sister Ganya. Maging simple din yung pagkain na hindi naman masyadong mag-arpo. Pero mapapansin din naman natin dito sa ika-4 na larawan, pwede naman sila magsuot din ng pananamit na traditional sa kanilang bansa. Basta may kahinhinan. Ayun, no? Traditional. Brother Tolisora. Doon sa nakita natin, may kaayusan din kahit doon sa handaan. Doon sa pagsaserve ng pagkain. Tapos yung mga bisita, nakikipagtulungan din sila doon sa kaayusan na isinaayos nung nag-organisa nung kasal. So mahalaga din yung participation ng mga bisita para doon sa kaayusan ng okasyon. Okay. Sister Carpio. Gusto ko lang po idagdag yung clicking ng glass, no? Baka ako kasi hindi ko alam noon na yan pala ay tradisyon. At saka kasama yan ng mix of medieval superstition na sa paraan na maitaboy yung bad spirit. Meron kasi ako na-attendan na wedding na nagaganyan yung meron silang kasamang hindi saksi pero saksi yung ikinasal. Nag-click ng glass and then naghalikan yung dalawa. So, parang baka hindi natin alam, yun pala ay superstition at saka ritual yun sa panahon ng unang panahon. Okay, sige. Lumalim pa tayo sa susunod na para po 12. Iwasan ang mga kaugaliang hindi kaayon ng Biblia. Maraming tradisyon sa kasal ngayon ang nahaluan na ng mga paganong kaugalian, espiritismo at pamahiin. Kasama iyan sa maruruming bagay na pinapaiwasan sa atin ni Jehovah. Kaya kung hindi ka sigurado sa isang kaugalian sa lugar ninyo, alamin muna ang pinagmulan nito. Maghanap din ng mga prinsipyo sa Biblia na tutulong sa inyong makapagdesisyon kung gagawin ninyo sa kasal ang isang bagay o hindi. Bakit dapat iwasan na maikakasal ang anumang kaugalian na hindi kaayon ng Biblia? Narinig niyo na yung sagot eh. Sister Calso, Sherin. Dahil lalo na tayo na nandito sa Pilipinas, very traditional and very superstitious ang ating kultura. Kaya dapat talaga na maging maingat tayo na sundin ang kahit na anong tradisyon dahil kadalasan na
meron itong pinagmumulan ng mga pagano at espiritismong mga kaugalian. Kaya bago natin, para makasigurado tayo, dapat alamin muna talaga natin kung ano ba yung pinagmulan ng specific na tradition na ito. Ayan. Kaya ano yung kung may gumagamit ka ng wedding planner, ano yung dapat isa-isip ng isa? Hindi bawal gumamit ng wedding planner, or wedding coordinator that time. Brother Umali. So, ang role niya, magbibigay siya ng reminders doon sa mga magsasalita. Halimbawa, may mga venue kasi na pati yung host, hindi sila papayag na, halimbawa, saksi yung mag-host. Kasi kasama yun sa package. Ngayon, ang role ng wedding planner, o kaya yung coordinator, o kaya yung director, magbibigay siya ng reminder doon na pwede niyang i-announce, may mga tradition na hindi pwedeng gawin, para sa gayon, yung mga bisita malaman din ano yung mga dapat at hindi dapat gawin sa kasal. Okay. So may mga announcements, no? May mga paalala na pwedeng gawin ang isa. May nakita pa kayong punto para mapanatili ang dignidad? O, i-research daw pag hindi kayo sure. Pwede na pa bang mag-toast? O, yan. Di ba? Kasi, ano napanood natin? Sister Calso. Pwede na. Okay. Pero, bahala kayo na mag-decide dun sa bagay. Hindi naman kayo pwepwersahin na mag-toast. Sa 13 tayo. Karaniwan ba sa lugar ninyo ang magbigay ng regalo sa ikakasal? Magkakaiba ang ibinibigay na regalo ng mga bisita. Depende sa kalagayan nila sa pinansyal. Siyempre, pinapayuhan ang mga Kristiyano na magbigay at masaya silang gawin iyon. Pero ayaw nating maiparamdam sa mga bisita na obligado silang magregalo. Ayaw rin nating maramdaman nila na hindi natin papahalagaan ang regalo nila kung simple lang ito. Tinutularan natin si Jehovah at ang pananaw niya sa pagtanggap ng regalo. Kaya masaya tayo sa anumang kayang ibigay ng iba mula sa puso. Paano matutularan ng mga ikakasal ang pananaw ni Jehovah sa pagtanggap ng regalo? Sister Maglangit. Sa pamagitan naman po ng pagbibigay ng mga regalo, kahit po anong regalo, pwede po maliit or malaking halaga, welcome naman po yun at appreciated. At hindi naman po pinipilit din yung guest na magdala or magbigay ng regalo. Dapat po hayaan ng mga tao na magbigay sila ayon dun sa puso po nila. Para masaya po na, kasi mas masaya yung nagbibigay din. Para maramdaman din po ng mismong kinasal na valued sila, friends or kasama. Makaka-impluwensya ba yung ine-expect mong regalo kung i-invite mo ang isa sa kasalan? Makaka-impluwensya ba yun? Dapat bang maka-impluwensya? Ay, ito, nagbibigay ito ng malaki. Invite natin to. Kahit hindi tayo masyadong close. Ganun ba yung mindset dapat? Brother Jay Calso. Well, marami sa mga Pilipino, ganun. Pero syempre, isipin natin yung kalagayan ng isa. Kaya nga merong sa ibang invitation, sinusulat doon na cash na lang para mas mabuti. Pero walang sinasabing amount. Pero ibig sabihin, kung ano yung bukal sa loob na ibigay mo, merong iba din. Before, naka-encounter ko, naka-attend ako ng wedding, yung meron namang nakadikta pa kung ano yung mga pupuntahan na regalo, which is, ano na yun mukhang mahirap. Kasi bakit? Parang obliged kang bumili doon sa lugar na yun para yun ang ibigay mo. Pero sa panahon natin nag-i-evolve na rin. So may mga bagay na dapat natin rerespetuhin kung ano yung napagkasunduan nung dalawang ikakasal. Yun. Meron minsan gift registry yung nilalagay nila. No? So pipili ka na lang doon. Tapos yun ipapadala doon sa ikakasal. Brother Calso. Saka, wag din kalilimutan nung kinasal. Siyempre, tumanggap sila ng regalo eh. Sa una pa lamang, gumawa na sila ng advance thank you letter sa mga natanggap nilang regalo. No? Hindi naman nila babanggitin kung ano yun eh. Pero maganda yung may thank you card ka na agad na ina-appreciate mo yung pagbibigay nila ng regalo at pagdalo sa kasalan nyo. Okay. Brother, Sister Umali. Kaya masaya po tayo kahit ano yung regalo na matatanggap natin.
kahit 3 kalanpayan at 2 rice cooker. May negosyo na tayo. Ayun, no? Kami nakatanggap 2 rice cooker, tsaka may plancha pa, di ba? Pero happy-happy tayo doon kasi binigay yon ng mga kapatid na in-invite natin, kaya dapat tayong maging masaya. Maiiwasan at makakayanan ninyo ang mga hamon para po 14. Pwede kayong mapaharap sa mga hamon habang nagpaplano kayo ng isang kasal na magpaparangal kay Jehova. Halimbawa, baka mahirapan kayong panatilihing simple ang kasal. Sinabi ni Charlie na taga Solomon Islands, nahirapan kaming pumili ng mga iimbitahan sa handaan. Ang dami kasi naming kaibigan. At sa kultura namin, iniisip ng lahat na imbitado sila. Ganito naman ang ikinuwento ni Tabitha na binanggit kanina. Karaniwan sa lugar namin ang malalaking handaan. Kaya matagal din bago naintindihan ng mga magulang namin ang desisyon naming mga 100 lang ang imbitahan. Ito naman ang sinabi ni Sarah mula sa India. Para sa ilan, napakahalagang maipakita sa iba kung gaano sila kayaman. Ingrande ang kasal ng mga pinsan ko. Kaya pinipilit ako ng iba na magkaroon ng mas ingrande pang kasal. Ganyan din ba kayo? Ano ang makakatulong sa inyo na mapaharap ang mga hamong gaya ng mga iyan? Anong mga hamon ang napaharap sa ilan noong nagpaplano sila ng kasal? Planning stage pa lang. Masakit na ang ulo at nai-stress na. Bakit? Brother Tolisora. Ilan sa mga halimbawa dito ay yung pagpili ng bisita, yung binanggit sa para po. Baka yung magulang natin o kaya doon sa kultura ng ikakasal ay karaniwan na marami ang bisita. So dahil limitado ang budget, baka maging hamon yung pagpili ng mga bisita. Ngayon, hindi mo mapagbigyan yung parehong party. Tatay mo, magulang mo, yung tatay ng asawa mo, may kanya-kanyang mga circle of friends yun eh. Eh kung gustong i-invite lahat, di ba? Simula pa lang, stress na kayo. Ano pa? Nakikita ninyong punto. Sister Masangkay. Yung isa pang hamon, kasi sa probinsya, kahit hindi mo iniimbitahan, dumadalo sa kasal. Kaya mahirap yun eh. Yung pagkain, nakakaya naman kung yung pumunta na yun ay hindi mo mapapakain. So kailangan talagang planuhin na mag-asawa yun. Oo, kasi kasalan sa probinsya, sa plaza eh, no? Kaya expected nila, invited sila, Sister Atamosa. Yaman na pag-uusapan po yung imbitasyon. Para naman po sa mga hindi naiimbita na Kristiyanong mga saksi, dapat maging maunawain din po tayo dun sa ikinakasal. Kasi dumedepende nga po yun sa kalagayan nila. Kaya maging maunawain tayo, maging masaya na lang po tayo para sa kanila. Maraming salamat. Ano yung ginawa ng isang kapatid para mabawasan yung stress? Sa mga i-invite? Ano? Ang ginawa niya? Di na lang nag-invite. Brother Calso. Nilimit niya lang ang kanyang iimbitahan, 100 lang. Ano? Kaya huwag pagastusin ng magulang kasi kapag ka magulang ang gagastos, sila mag-iimbita, baka ayaw mo yung mga naimbitahan nila. Di ba? Kaya sikapin mo na sarili mo. Ano, para sa ganun ay mas pasaya kayo sa iyong kakasalan. Ayan. At kung hindi ka ma-invite, maganda yung binanggit ni Sister Atamosa, intindihin at maging masaya para sa kanila. Tingnan natin kung ano makakatulong sa kanila para po 15. Laging manalangin habang nagpaplano. Pwede ninyong ipanalangin kay Jehova ang anumang desisyon kailangan nyong gawin, pati na ang mga ipinag-aalala ninyo habang nagpaplano. Pwede ninyong hilingin na makagawa sana kayo ng matatalinong desisyon, manatiling kalmado kapag nai-stress, at magkaroon ng lakas ng loob na panindigan ang mga desisyong nagawa ninyo. Habang mas nakikita ninyong tinutulungan kayo ni Jehova, mas magtitiwala kayo sa Kanya. Sinabi ni Tabitha na binanggit kanina, noong nagpaplano kami ng kasal, nag-aalala kami na baka lagi kaming magtalo o baka hindi kami maintindihan ng mga pamilya namin. Kaya tuwing pag-uusapan namin ang mga plano namin sa kasal, nananalangin muna kami. Naramdaman talaga namin ang tulong ni Jehova at laging payapa ang mga pag-uusap namin. Bakit mahalaga ang panalangin sa pagpaplano ng kasal?
Brother Iganya. Meron pong experience yung isang couple, husband and wife, na from the start talaga sila ay nag-decide through prayer na gusto na lang ibigay yung lahat ng kapurihan kay Jehovah dahil convinced sila na si Jehovah kasi ang author ng pag-aasawa. Kaya sila ay nag-decide na gawing napakasimple yet dignified yung kanilang wedding. At meron din po kasing sa kanilang nag-advise na yung wedding, ang sabi ng kapatid na yun, is just a single day. Pero yung married life nyo, it's a lifetime. So doon kayo masigit na mag-focus. Kaya sinama po nila si Jehovah sa lahat ng kanilang mga plano, sa guests, sa mga attire, miski sa mga sponsors. Hindi nila pinili yung pinakamayaman, kundi yung pinaka-close sa kanila at naging tapat din naman na lingkod na Jehovah. Kaya ito po yung munting advice namin sa mga gusto mag-asawa, gawin yung sentro si Jehovah sa inyong mga plano at hindi kayo magsisisi. Maraming salamat. Brother Tolisora. Yung planning ng magkasintahan, yan yung unang mabibigat na pagtatalo talaga nila. At iba yung gusto nung kasintahan lalaki na mangyari doon sa kanyang kasintahang babae naman. Kaya maganda talaga yung payo dito sa para po na isaalang-alang sa panalangin yung kanilang magiging pasya para magkaroon sila ng nagkakaisang kaisipan para maging smooth yung kanilang pagpaplano. Yun, okay. May iisang kaisipan, kalmado, hindi yung, sige, ikaw na lang magpakasal mag-isa. Hindi ganon. Dahil hindi sila sumasang-ayon sa bawat isa, nagkakaroon ng problema. Brother Umalik. Kaya ang payo dito, dapat mag-pray daw bago magplano. Pero dun sa Filipos 4:7, wala naman salitang kasal. Pero sabi dito, yung study note dun sa salitang lahat. Yung kasal kasi, ayon sa kalooban ni Jehovah yun. Yun yung sabi ng study note. Tsaka yung kasal, tsaka yung magiging married life nila, nakadepende yung tagumpay nun sa kaugnayan nila kay Jehovah. Maraming salamat. Para po 16 at 17. Makipag-usap sa malinaw at magalang na paraan. Habang nagpaplano kayong magkasintahan para sa kasal, marami kayong kailangang pagdesisyonan. Kasama na dyan ang petsa ng kasal, budget, mga iimbitahan at marami pang iba. Bago kayo magdesisyon, pag-usapan ninyong mabuti ang mga opsyon ninyo at ang mga prinsipyo sa Biblia na makakatulong sa inyo. Pag-isipan din ang mga payo sa inyo ng mga may gulang na Kristiyano. Kapag sinasabi ninyo sa isa't isa o sa mga kapamilya ninyo ang mga gusto ninyo, maging mabait, makatwiran at handang mag-adjust. Tandaan na espesyal din para sa pamilya ninyo ang kasal ninyo. Kaya pwede ninyong pagbigyan ang malalapit ninyong kapamilya, gaya ng mga magulang ninyo. Kung wala namang masama sa mga hinihiling nila. Kung hindi naman ninyo sila mapagbibigyan, paliwanag sa mabait na paraan kung bakit. Linawin sa mga kapamilya ninyo na ang pinakamahalaga sa inyo sa masayang araw na iyon ay ang maparangalan si Jehovah. Baka mahirapan kayong ipaliwanag sa mga magulang ninyo ang mga desisyon ninyo, lalo na kung hindi sila saksi. Pero huwag kayong susuko. Gusto ng mga pamilya namin na magsama kami ng mga ritual ng Hindo sa kasal namin. Ang sabi ni Santos, isang brother sa India. Maraming beses kami nagpaliwanag sa kanila. Pinagbigyan namin ang ilang gusto nila na hindi naman labag sa pamantayan ni Jehovah. Halimbawa, pinalitan namin para sa kanila ang mga pagkain sa handaan namin. Wala na rin kumanta at sumayaw sa programa dahil hindi sila sanay doon. Maraming salamat. 16 at 17, paano makakatulong ang mabuting komunikasyon habang nagpaplano ng kasal? Sister Maglangit. Ang malaking tulong nga po yung good communication sa wedding planning kasi po maraming mga decisions ang kailangan pag-usapan. Halimbawa, yung mga dates, budget, guest list, at yung iba pa po. Kaya dapat po na pinag-usapan ito ng maayos, may kabaitan, at nakabase din sa Bible principles. At may mga advices din na galing sa mga matured na mga Kristiyano. Importante po na maging flexible at i-consider din po yung reasonable request ng parents. Pero kung may hindi naman pwedeng gawin dahil sa mga paniniwala, so ipaliwanag na lang po sa kanila ng maayos. Dahil ang pinaka-focus kasi or main goal dito, yung ma-honor natin si Jehovah. Maraming salamat. Brother Calso. Maganda kasi sabi dito para magkaroon ng mabuting komunikasyon, yung Kawikaan 15:22. Sabi diyan, kapag maganda komunikasyon mo,
makakahingi ka ng magagandang payo, maraming payo. At doon sa payo na yun, mababagay, either mapili mo kung ano yung nababagay dito sa ganitong sitwasyon. Mapipili mo para sa iyo yung the best. Kaya kailangan yung magandang komunikasyon, ibig sabihin, hanapin mo yung sinong makakatulong sa iyo. Maghanap ka ng mga payo na yung mga kinasal ng simple, mga ganon. Matutulungan ka nun at mapipili mo kung ano yung the best solution or best advice based sa Kawikaan 15:22. Maraming salamat. Paano naman kung mga hindi saksi yung mga magulang? Brother Nolan Vasquez. Kaya doon naman na pinapakita naman natin kapag hindi saksi yung mga magulang na ikakasal, doon naman sa Colossus 4:6 naman, na dapat na pag-isipan natin mabuti kung ano dapat natin sasabihin sa hindi magulang na magulang. Dapat na ipapaliwanag natin na hindi salig Biblia yung mga paniniwala nila. Dapat, hindi naman ibig sabihin na parang konsintihin natin sila. Dapat maganda pa rin yung sasabihin natin o ipapaliwanag natin na ayaw na si Jehovah pa rin yung pangunahin o kaya parangalan natin si Jehovah sa kasal na yan. Ayun. Kaya papasok yung magandang komunikasyon. Sister Soriano. At kung may kahilingan din sila na hindi naman labag sa pamantayan ng Diyos na Jehovah, parin din naman nating pagbigyan sila. Okay, yun yung magandang punto. Para masaya ang lahat. Brother De Los Angeles? Maganda rin po yung experience dito ng isang kapatid na taga-India, si Santosh. Bagaman yung mga magulang niya ay nag-practice ng religion na Hinduism. At sa Hinduism, alam naman natin na sila talaga ay sagrado sa kanila yung mga baka. Kaya nga sabi dito, pinalitan nila yung mga handa nila at hindi rin sila sanay doon sa mga programa gaya ng pagkanta at sayaw. At maganda yung binanggit dito na maraming beses kaming nagpaliwanag sa kanila. May mga pagkakataon talaga na dahil nga nakaugat na yung pananampalataya ng magulang, medyo kailangan talaga din ng mahabang panahon para explain sa kanila yung mga bagay ito. Ayan. At papasok doon ang mabuting komunikasyon. 18 tayo. Magplanong mabuti. Kapag organisado ang mga plano ninyo, malamang na mabawasan ang stress ninyo sa araw ng kasal. Sinabi ni Wayne na taga-Taiwan, ilang araw bago ang kasal namin, nag-meeting kami kasama ang mga may bahagi sa kasal. Pinag-usapan namin ang mga kaayusan at may mga pinraktis kami. Bilang respeto sa mga bisita ninyo sa kasal, gawin ang lahat para maging nasa oras ang mga bagay-bagay. Basahin natin unang Korinto 14:40. Pakisuyo dito sa ating Bible study. Mangyari nawa lahat ng bagay disente at maayos. Marami pong salamat. Ano ang makakatulong para masiguro ninyong magiging maayos ang kasal ninyo? Tingnan din ang larawan. Ano makakatulong? Sister Carpio. Makakatulong po yung magplano ng mabuti at organize yung mga gagawin para mabawasan din yung mga stress ng ikakasal. At magkaroon sila ng regular na maaring meeting sila bago gawin yung lahat ng mga plano nila. Bakit daw importante yung pagiging nasa oras? Brother Calso. Minsan kasi yung groom na una na no? Tapos yung bride ang tagal-tagal pa. Minsan iniisip tuloy ng mga tao, ba't isang oras na wala pa? Matutuloy pa kaya ang kasal? Kaya ganun Kaya dapat talaga yung bride talagang eksaktong oras kasi nakakahiya rin doon sa magkakasal. Kasi magkakasal gusto niya talagang tamang oras. At katunayan, bago kayo, pagka request niyo siya na siya magkakasal, tatanungin niya kayo dapat maging kayo, time, sabihin on time kayo pagdating sa kasalan. Walang dapat na malilate. Ganoon. Yan. Kung paano nagsisimula ang pagpupulong natin ng on time, gayon din yung seremonya ng kasal. Para po 19 at 20 tayo, mga huling para po. Maraming problema ang maiiwasan kung magpaplano kayong mabuti. Halimbawa, kung karaniwan sa mga tao sa lugar ninyo na pumunta sa handaan ng kasal, kahit hindi imbitado, pag-isipan ang pwede ninyong gawin para maiwasan ito. Tiyaking alam ng mga kamag-anak ninyong di saksi ang mga mangyayari sa kasal ninyo.
at ipaliwanag ang pananaw ninyo sa ilang kaugalian sa kasal. Pwede ninyong ipabasa sa kanila ang artikulong Ano ang nangyayari sa kasalan ng mga saksi ni Jehovah sa jw.org. Para matiyak na masusunod ang mga kaayusan ninyo sa handaan, pwede kayong pumili ng isang may gulang na brother na magiging direktor sa handaan. Kapag malinaw ninyong sinabi sa kanya ang mga plano ninyo, makakatulong siya para maging maayos ang kasal at masunod ang mga iyon. Baka may stress kayo kapag naiisip ninyo ang lahat ng kailangan ninyong pagplanuhan sa kasal. Pero tandaan na isang araw lang ang kasal ninyo. Simula pa lang iyon ang masayang buhay ninyo na magkasama kayong maglilingkod kay Jehovah. Sikaping gawing simple at marangal ang kasal ninyo. Magtiwala kay Jehovah. Sa tulong niya, makakapagplano kayo ng isang masaya at magandang kasal na hindi ninyo malilimutan o pagsisisihan. Sa 19, ano ang pwede ninyong gawin para matiyak na masusunod ang mga kaayusan ninyo sa handaan? Brother Arjona sa Zoom. Yun nga, yung nabanggit kayo na yung mahalaga kasi yung papel ng Director of the Peace talaga dyan. Kasi dyan kasi nagsusulputan yung mga extracurricular activities na minsan sa ganung kalagayan. Kaya dapat ipaalam na nagkakasal. At saka yung Director of the Peace nga na binabanggit dyan, kailangan nga medyo stis pa siya, maagap siya, para talagang ma-ensure. Kasi dyan ang nakasalali sa kanya eh. Dyan kasi kalimitan sa karanasan, dyan sumisingit, malimit yung mga pagbabago na list na doon sa mga simulain ng Biblia. Kaya ganun ang gagawin. Lalo-lalo na, tanggapin na natin, iba-ibang spiritualidad na ikinakasal, minsan, expose sa sanlibutan, kaya ganun. Kaya titingnan nyo ng Director of the Feast. Maging balanse, maaring katanggap-tanggap sa isa pero hindi naman nakakapagpatibay sa isa. Huling para po, ano ang dapat tandaan ng mga nagpaplano ng kasal? Sister Calzo. Yung sa sinasabi ng awit 37, 3 and 4, magtiwala ka sa Diyos na Jehovah. Sa tulong niya, magkakaroon ka ng masinding kasiyan at ibibigay niya ang kailangan natin. Ayun, napakagandang payo mula sa isang 50 taon ng higit na kasal. So ibig sabihin, kukuha tayo ng mga payo sa mga kapatid, makakatulong yon galing din sa Biblia, at matutulungan tayo nito makapagplano ng mabuti. Hindi na natin tatalakayin yung ating mga repaso. Pakisuya, repasuhin na lang sa inyong mga tahanan. Oo, ang goal talaga ng kasalan ay mag-focus dun sa pag-ibig ni Jehovah at dun sa ikakasal. Hindi na yung mga extracurricular activities, yung mga handaan na nasa paligid, ano na lang yung pang-spice na lang, pampasaya na lang. Pero panatilihin pa rin natin ang dignidad at karangalan sa bagay na yun. Kaya importante yung pagpaplano. Sarhan natin yung ating pagpupulong sa pag-awit, awit bilang 107, ang pamagat tularan ang pag-ibig ni Jehovah hango sa unang 1 Kabanatang 4, talatang 19. At pagkatapos ay hilingan natin si Brother Balboa para pangunahan tayo sa pansarang panalangin.